Bayanis. Bakit naman po tinawag na dugong aso ang mga taga-Makabebe? Dugong aso? I don't know, di ako familiar kasi sa Makabebe, but I know that it has been said that one of the fiercest warriors are the Makabebe warriors, no? I think you should ask someone from Makabebe, bakit ganun? But sila nga, dugong aso is, ano kasi, hindi mo I don't think they're dog eaters, no? But I think they're more of fierce warriors. Kahatiin nawa ng araw ang aking katawan sa dalawa at ikahiya ako ng mga babae sa oras na magipagkaibigan ako sa inyo. Oh, that's a usual curse na ginagamit. It's not usual, but ang expression kasi ng curses or swear or pagsumpa ng mga Pilipino ay ganyan. Sinasama nila ang natural na elemento na nakikita na hindi nila ma-explain at that time. Di ba yung sinasabi natin parati ngayon na magsinungaling ka, tama ka kasala ng kidlat. Bahagi yun. Ganyan. Bahagi ng isang uri ng panunumpa na ginagawa ng mga sinaunang Pilipino noong araw. Kasi naniniwala sila na mga elemento ng mga Diyos, kidlat, ulan, baha, ay isang expression ng uri ng komunikasyon ng mga tao sa itaas sa mga tao. At syempre, ito yung tinatawag na unexplainable fate o fate of the gods, na kapag may ginawa kang kasamaan na kailangan sagutin mo sa kataas-taasang uri, ay ganun nga mangyayari. In this case, sinabi ni Bambalito yon, nakabaon kasi sa kanila ang pananaw ng kanilang pagiging makabayan. At ang pagtatraidor, na yun ang paningin niya kay Lakandula, ay isang uri ng labag. Paglabag sa isang tinatagong ang binigay sa iyo ng kaitaas-taasan na yun. Ibig sabihin yung pamumuno. Hindi lang katapangan to eh. Remember, ang bawat hari o pinuno ng isang lugar, ng isang kaharian, ay iniisip nila parati may kabasbasan nito galing sa taas. Kaya kung sinabi ni Bambalito na tamaan na biyakin man ako sa gitna, na sirain na tamaan ako ng kidlat, ay yun ang isang uri ng sumpain man ako kung may ginawa akong labag sa utos ng kaitaasan. Parang ganun ba? Parati. Uri ng panunumpayan. Yan. At ikahiya ako ng mga babae sa oras na magkipagkaibigan ako sa inyo. Okay. Yung kasing statement na ni Parik Suleiman, yun yung kanyang pagpapakita na parang may hook or may crook, hindi ako makikipagtulungan sa Espanyol. So, pinakita niya dito ako kung basa ko dito sa pagbasa kultural, pagbasa pangkalinangan. Yung araw kasi yan ang simbolo ng Bathala para sa mga sinaunang. Hatiin nawa ni Bathala sa dalawa ang aking katawan. Parang yun yung sinasabi niya na kahit papasahin ako ng Diyos, o kapag ako'y nakipagtulungan sa mga takila, papasahin ako ng Diyos. At ikakahiya ako ng mga babae. Kasi yung babae, dangal yun, karangalan. Yung mga kababaihan yan ang dangal ng isang bayan. Di ba yung mga sinaunang binukot na, yung mga sinaunang binukot kag-aaral ng etiko na nagbubuo sa isang lipunan, kapag ginawang etiko na pititong lipunan sa sila. Yung babae din yung binukot halimbawa, hindi nakamagandang maputing babae sa kanilang bayan, yun yung kanilang karangalan. Pag yun ay inaagaw sa kanilang isang lima, mawawalan sila ng dahil. Karangalan yung kababaihan. So, ikanya ka ng babae, ang unang panahon, pamasa ko dyan sa statement niya, ang kahulugan ay talagang kahiyaya. Tukdulan na kawalang dangan ang mangyayari. So, sabi niya, parang sabi niya na, ano man ang mangyari, hindi ko mawawasakin ang dangal ko, kasi dangal mahalaga sa Pinoy.
Hindi ko ako sa dangal ko, hindi ako makikipagtulungan sa manlulupig, sa kungkistado, na potensyal na mang-aping sa bayan. Pinakita rin sa buhay ni Tarik Soliman na yung pagkakaisa ng maraming bayan. Bagamat iba-iba yung bayan natin. Iba hindi, wala namang bansa. Wala pang nasyon nun. Pero si Tarik Soliman ay gusto niyang kalaban yung Kastila na sa Maynila. Nakakatundo. Diba? Magkakarian niya, Maynila, Tondo. No? Eh, di taga Makabebe. Sinamahan siya ng mga taga-Bunoy. Diba? So, yung mga pagsasama ito, yung mga network natin ng mga bayan, makikita mo pa nung panahon ng 1571. Hatiin nawa ng araw ang aking katawan sa dalawa at ikahiya ako ng mga babae sa oras na makipagkaibigan ako sa inyo. Ang kahulugan niyan ay isa yung mga sumpa ng mga Muslim noon o ng mga mamamayan noon na kagaya ng sumpa ngayon. Tamaan sana ako ng linang kidlat kung ako'y nagsisinungaling. Mamatay sana ang aking girlfriend kung ako'y may ibang girlfriend. Ganyan yun. Ibig sabihin nun, pagpapatuko niya ang kanyang paninindigan na wala siyang balak makipagkaibigan sa mga Kastila. Ano po yung ginamit na sandata ng mga Kapampangan? May mga baril na sila nun. May mga baril na sila nun. Dahil nga marami na rin mga Portugis ang nakikitira sa kanila. Baril, at may mga kanyon na rin sila nun. Katunayan pa nga, nung masakop ni Martin de Goite ang palasyo ni Tarik Soliman sa, diyan sa Fort Santiago, merong na-discover na 12 pie, 12 feet na kanyon. At ang gumagawa ng kanyang mga kanyon ay si Panday Pera. Paano po namatay si Tarik Soliman? Walang nakakalam. Sabi ng iba, nalunod. Sabi ng iba, tinabangan ng baril. Sabi po nila yung kanyon, yung yung nabutas po daw yung dito niya. Pwede. Walang nakakapagsabi. Basta tinabangan ng bala ng kanyon at baril na talagang sumabog yung kanya sasakyan. So, kung mag-survive man siya doon, nalunod. Kasi tiyak yung sugatan. Yung pong, pwede po ba kayo magkwento tungkol dun sa, Caracoa? Ang Caracoa ay ang tawag ng mga dito sa Southeast Asia ng Juwanga. Ang Juwanga at Caracoa ay isa. Ito ang sasakyang dagat, warship. At kayang magdala up to hanggang 1,000 men. Ang mga retrato niyan. Type mo sa Caracoa or Juwanga. Yun sa inyong singsing. Sa singsing po. Ano mo yun? Maliit pa yung Caracoa. Naging sa singsing. Papa-scan ko yun. Kailangan mo yun. So ano pa? Labanan kayo Bangkusay. Ano po yung pagkaiba ng labanan sa Bangkusay sa labanan sa Mactan? Well, ang labanan sa Mactan ay sa tabing dagat. May bintahe doon sila Kalipulaco, hindi Lapu-Lapu Kalipulaco. Ang tunay na pangalan ng hippie ng Mactan o dato ng Mactan ay Kalipulaco, not Lapu-Lapu. Mali yung Lapu-Lapu. Chief of Mactan. Ang kagandahan doon, may strategy si Kalipulaco. Hindi nila pinatutong sa lupa sila Manila. Nilabanan nila sa dagat. So, hindi makagalaw. Ang labanan sa Bangkusay, labanan ng mga sasakyang dagat, talo sila. Sapagkat mas malalakas ang mga armas ng mga Kastila. Mga kanyan May mga baril. Ang mga sila Tarik Soliman wala. May baril man lantaka. Wala masyado. Ano po kaya yung dahilan bakit natalo si
May mga kaalyado mga Kastila, ng mga Bisaya. Kaya nga yung inisulto ni Tarik Suliman yung mga kasama niya ng mga katutubong Bisaya. Sabi niya kay Martin Ligoy, hindi kami kagaya ng mga pintado ng kabilang Bisaya. Ang kaulugan, hindi kami nagpapalipin. Kasi may binitawan pa nga salita. Kailanman ay hindi ako makikipagkaibigan sa mga Kastila. At sa unang labanan, bago ang Bangkusay, sa unang labanan, ang unang nagsindi ng nagpaputok ay si Tarik Suliman. Siya pang nagsindi ng kanila. So, Bakit po tinawag na dugong aso ang mga taga-mga bebe? ay, nakabebe. Itong salitang makabebe ay nagkaroon ng pangit na kahulugan. Sapagkat, ang Pampanga, mula sa Paul ay hindi nasakop ng mga Kastila. So, ang ginawa ng mga Kastila, tuwing may papuntang galyan dito, at kulang ng mga tao, mga grumete yung crew, nang kikidnap sila ng mga native ng mga Mexican Indians. Native Mexicans. At sa paglipas ng mga taon, dumami itong mga Yaqui. The Mexican Yaqui Indians. At nakiusap sila sa mga Kastila dito, nabigyan sila ng lugar na mapatitirahan. Nirelocate ito, resettled by the colonial government in Macabebe, Pampanga. Since they were foreigners, dahil mga banyagan sila, hindi sila tinanggap ng mga taga-Pampanga. At sa paglipas ng panahon, nakalimutan na yung kanilang foreign identity. Sa mga kalapit bayan, sila ay nakilalang taga-Macabebe. Silang nagbigay ng pangit na pangalan sa Macabebe. Kaya tinawag na ito ng aso dahil sa mga Mexican Yaqui Indians na yan, na ang ginawa ng mga Kastila ay ginawa silang form into a regiment of troops used by the colonial government to suppress any rebellion in the country. Kaya ang nagbigay ng masamang aso, ng masamang kahulugan ng Macabebe, kaya mga Yaqui Indians, hindi ang Kapampangan. Alam mo ang ibig sabihin ng Kapampangan? Si Kapampangan. Root word. Pampang. Pampang. River banks. Pampang. Opo. Kapampangan. Maraming tabing ilog. Sa tabi. So, ibig sabihin, Tagalog kayo. Hindi po. Therefore, Tagalog. Okay. Iyan, isa pa yan sa mga paraan na ginamit